Maganda at mapagpalang umaga sa ating lahat. Salamat po sa pahintulot ng ating tatang, sila Bishop Rachel, sa pagkakataon na ito na makapagbahagi muli ng salita ng Panginoon sa ating lahat. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, muli ay nagpapasalamat ako sa oras na ito. Kayo nawa ang siyang magsalita. Kayo po ang boses po ninyo ang aming marinig sa oras na ito. Gamitin niyo lamang po ako bilang isang tagapagsalita ng inyong mensahe. Pinapasakamay ko po ang gawain na ito sa inyo at kayo po ang magtrabaho sa kalagitnaan ng bawat isa sa amin sa pamamagitan po ng inyong Espiritu. Dahil kung wala po ang inyong Espiritu ay wala din po kami. Salamat sa iyo po ang gloria, pasasalamat sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Tapikin mo po ang iyong katabi at sabihin mo, ikaw ay pinagpala. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Ngayon po mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa salita ng Panginoon. Okay? Ang ating pong topic ngayon ay tungkol sa pagsaliksik sa Panginoon ng may pananampalataya. Sabi po ng kanyang salita, let's go straight to the Word of God. Doon po sa Psalm, sa libro po ng Salmo, Psalm chapter 63 verse 1. Psalm chapter 63 verse 1, it says here, O Diyos, Ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Kinauuhawan ka ng aking kaluluwa. Pinananabikan ka ng aking laman sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Sa ibang version po, ang sabi po dyan, tigang na lupa. Lupang tigang ng tubig. Tayo po ba ay nananabik sa ating Panginoong Diyos? Sa pagpasok po natin ba dito sa Bible study na ito, hinanda ba natin ang ating puso para sa mensahe ng Panginoon? Mapalad po ang mga tao na ang inuuna ay ang Diyos. Mapalad po ang tao na ang Diyos ang sinasaliksik sa lahat po ng oras ng kanyang buhay. Sabi dito, Diyos, Ikaw ang aking Diyos. Ang naghahanap po sa Panginoon, ang sumasaliksik po sa Panginoon, ay kinalulugdan ng Diyos. Sabi niya na pinananabikan kita, pinananabikan ka ng aking laman. Ibig sabihin po nito, sa panahon po na tayo ay yung para bang yung isang halaman na hindi nadiligan, tuyong-tuyo, naghihintay ng magdidilig sa kanya para po siya po ay magkakaroon muli ng buhay, maayos ang kanyang pagtubo, ang kanyang paglago. Minsan po sa ating buhay, ganun din tayo. Parang walang-wala tayo, hindi natin maintindihan ang ating buhay. Maraming problema, hindi natin alam kung saan tayo tatakbo, sino ang ating tatakbuhan. Pero sabi po ng Diyos, hanapin ninyo ako. Andyan lamang po ang Panginoon, napakalapit po niya. Hindi man natin siya nakikita, maaabot po natin siya sa pamamagitan po ng pakikipag-usap sa Kanya. Paano po natin makausap ang Diyos? Hindi ko naman nakikita ang Panginoon. Dahil ang Diyos po ay Espiritu. Kasama po natin ngayon ay ang Espiritu ng ating Panginoon. Noon, nung andito siya sa ibabaw ng lupa, nakikita ng mga tao. Kung kaya't doon siya nangangaral. Siya mismo ang nangangaral sa mga tao. Doon po sa Israel. Nung siya ay dumating dito, nung siya ay andito sa ibabaw ng lupa. Pero ngayon mga kapatid, maaring sasabihin mo, paano ko siya hahanapin? Paano ko siya kakausapin? Sa pamamagitan po ng
panalangin. Tuloy natin ang pagbasa ng Skriptura ng Biblia, Jeremiah 29 verse 13. Basahin po natin ang Jeremiah chapter 29 verse 19. At inyong hahanapin ako at masusumpungan ako. Pagka inyong sisiyasatin ako ng inyong buong puso. Ang paghahanap pala sa Panginoon, okay, ituloy natin. Ayan. Ang paghahanap sa Panginoon, ang pagsaliksik sa Kanya, ang pakikipag-usap sa Kanya, para pumasumpungan, maramdaman ang Kanyang presensya, kailangan po ang puso. Paano yan? Ang puso ko naman ay nasa ilalim. Ang mata ko naman ang makakakita. Ang aking tenga ang makakarinig. Yan. Kailangan po ng pananampalataya. Buksan ang puso, magkaroon ng pananampalataya dahil kung wala tayong pananampalataya, kahit kailan hindi natin masusumpungan ang Diyos, hindi natin mararamdaman ang Kanyang presensya. Ituloy natin sa verse 14. At ako ay masusumpungan sa inyo, sabi ng Panginoon, at aking ibabalik uli kayo sa muli na mula sa inyong pagkabihag. At aking ibabalik uli kayo sa mula sa inyong pagkabihag. At aking pipisanin kayo mula sa lahat ng bansa at mula sa lahat ng dako na aking pinagtabuyan sa inyo, sabi ng Panginoon. At aking ibabalik uli sa dakong mula sa aking pinagdalhang bihag sa inyo. Kung babasahin po natin ito, maaaring sasabihin natin, paano yan? Ano ba kasi ang nangyari sa buhay ko? Saan ako nabihag? Saan ako nanggaling? Saan ako dinala? Minsan sa ating buhay tayo ay nawala. Hindi natin alam yung ating ginawa, nagkasala tayo, naging bihag tayo ng kasalanan. Kung kaya napariwara ang ating buhay, nawalan ng saysay ang ating buhay. Nagkasala tayo, nabilanggo tayo, o kaya kung anong nangyari, nalulong tayo sa droga, nagkaroon ng depression, nagkaroon ng problema, maraming kaaway. Pero maliwanag po ang sabi ng Panginoon na kung hanapin natin siya, abutin natin siya, ay Kanya tayong gagamutin. At ito lamang po ay mangyayari lamang po ito kung tayo magkaroon nga ng pananampalataya. Ano nga ba ang pananampalataya? Ang pananampalataya ay yung maaabot natin, yung ipinangako ng ating Panginoon. Hindi man natin ito makita, pero maniwala, kailangan nating maniwala sa mga bagay-bagay na hindi natin nakikita. Kagaya niyan, hindi natin nakikita ang kapayapaan ng ating puso. Kung tayo ay mapapalaya sa ating kasalanan, magkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Hindi po natin yan nakikita, pero mararamdaman natin sa pamamagitan po ng galak sa ating mga puso. Yung hindi po pansamantala na kaligayahan, yung galak po na nanggagaling sa Panginoon. Na kahit magkaroon tayo ng problema, andoon pa rin po ang kapayapaan sa ating mga puso. Kaya tingnan po natin. Kaya dito po, ang puso po ang ating pinag-uusapan. Kung paano nga ba natin tanggapin? Paano nga ba yung kapayapaan na yan? Paano po natin matanggap ang pangako ng Panginoon? Tignan natin itong isang kwento ni Jesus. Yung isang parabola doon po sa Matthew chapter 13 para maintindihan natin paano nga ba, bakit puso ang pinag-uusapan dito. Sinabi ng Diyos na kung sasaliksikin natin siya ay yung mula sa ating puso. Sa verse 1, sabi niya, ng araw na iyon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat. At nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao
ano pa, at lumulan siya sa isang daong at naupo. At ang buong karamihan ay nangatayo sa baybayin. Ang Panginoong Diyos po, nagpapahayag po yan, nangangaral po yan sa mga tao kung saan-saan lugar. Kaya dito po ang sitwasyon ay doon sa tabing dagat. Kaya pumunta siya sa isang daong, sa isang barko, sa isang maliit na barko. At naupo. At andun ang mga tao na nakikinig sa kanya. In verse 3, at pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang maghahasik. Manghahasik ay yumaon upang maghasik. Sinasabi po niya dito, meron pong isang magsasaka na maghahasik ng kanyang binhi, ng kanyang, yun nga, binhi. Verse 4, at sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan. At dumating ang mga ibon at kinain nila. So, meron bang magsasaka na magtatanim ka ay doon lamang sa daan, inaapakan ng mga tao. At hindi ito, sabi dito, dumating ang mga ibon at kinain nila. Normal. Yung mga buto. Now, kung yung nahulog lang na buto o binhi sa daan, yan po ang hinihintay ng mga ibon para kumain. Yan po ang kanilang mga pagkain. Kaya sabi dito, dumating ang mga ibon at kinain nila. Okay? So next, verse 5. At ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan, na doon ay walang sapat na lupa, at pagdaka ay sumibot sapagkat hindi malalim ang lupa. Verse 6. Let's just continue on. At pagsikat ng araw ay nangainitan, at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. Verse 7. Let's just continue to read. At ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan, at nagsilaki ang mga dawag, at ininis ang mga yaon. Next verse. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga. Ang ilan ay tig-100 at ang ilan ay tig-6 na po at ang ilan ay tig-3 po. Praise the Lord. At ang may mga pakinig ay makinig. Lahat po ba tayo ay mayroong tainga para makinig sa salita ng Panginoon? Yan. Tingnan po natin. Dito po, ang kwento ni Jesus ay may 4 na klase ng lupa. 4 na klase kung saan siya nagtanim. Yung una po ay doon po sa daan. Kagaya po sa salita ng Panginoon, ngayon man nakikinig tayo sa salita, nakikinig tayo sa mensahe, may boses tayo nakikinig. Pero hindi natin ito naiintindihan. Magandang umaga po. Hindi po natin ito naiintindihan. Kung kaya, yung salita, yung mensahe na narinig natin, ay agad-agad na mawawala yan. Ang ibon po na sinasabi doon sa binasa natin kanina, na kumain doon sa binhi na naihasik doon sa daan, ang paliwanag po ni Jesus, yung ibon po na yan ay si Satanas. Dahil nga po wala tayong pag-intindi sa ating puso, inaagaw po ito ni Satanas. Inaalis niya sa ating puso, iniaalis niya sa ating isipan. Bakit po? Walang pananampalataya. Sa pamamagitan po lamang ng pananampalataya, sa pamamagitan ng Espiritu ng Panginoon, magkakaroon tayo ng pagkakaintindi ng salita ng Panginoon. Yan ang una po na klase ng puso ng tao. Kaya tingnan natin kung nasaan ang ating puso, ha? Pangalawa po, na klase ng puso o kaya lupa
Sinasabi dito na yung maghasik, yung magsasaka, lupa, ilagay natin sa espiritual. Yung pangalawa po na pinaghasikan ng magsasaka ng kanyang binhi ay doon po sa mabato. Normal sa bato na yan, maraming sa bato, mabato, kakaunti lamang po ang lupa. Kung kaya, agad-agad itong tumubo, umusbong. Pero nung nainitan ito, ay agad-agad din naman itong natuyo. Dahil wala po itong ugat. May ugat man, pakunti-kunti lang. Kung kaya't madali po itong namatay. Kagaya din po sa atin. Ngayon, nakikinig tayo ng mensahe ng Panginoon. Ay, ganun pala yun. Natanggap natin ito na may galak sa ating puso. Masaya tayo dahil narinig ko yung mensahe ng Diyos. Pero, dahil may problema, meron tayong paghihirap sa ating buhay, troubles, may dumating na hindi inaasahan sa buhay, o kaya ay inuusig tayo ng ating kapwa dahil sa salita ng Diyos, o kaya ay tinutuya tayo, bigla itong nawawala kaagad sa ating mga puso. Meron pong ganyan, mga kapatid. May isa po akong kasama dito, sabi niya nung bata daw siya dyan sa Pilipinas, young people, maayos ang kanyang damit, pumunta sa church, sa ating church. Pagkalabas ng church, nadaanan niya yung kanyang mga kaibigan, umiinom, kasi lalaki ito. Tapos sabi niya, halika, uminom ka muna. Kasi kasama niya dati, nagbago siya. Pero nahiya siya dahil barkada nga, di ba? Alam mo naman, dyan naman sa Pilipinas kasi, kantsawan. Nakantsawan siya, hiyang-hiya siya, kaya uminom. Ano yung napakinggan niya sa simbahan? Ano yung mensahe na narinig niya? Nawala dahil walang ugat. Hindi po lumalim ang kanyang ang pananampalataya po ay hindi malalim. Kaya ito ang isa sa sitwasyon ng isang mananampalataya. Pangatlo po ay doon po sa matinik. Maraming tinik doon sa lupa na yan. Kaya natanggap ang salita ng Panginoon, masaya siya, subalit dahil nga, alam ninyo, lalong-lalo na dito sa Europa, pera. Nalinlang siya dahil nalinlang ang isang tao na ito dahil sa pera. Lalong-lalo na pag sinabi na magbigay kayo, dahil po kahit saan tayo pumuntang simbahan, meron pong offering yan, magbibigay tayo. Lalo pat sinasabi kung ano pa na, magbigay kayo ng pledge o kay may hinihingi. Dahil sasabihin ng tao, naku, pera ito, malaking pera ito. Nakalimutan na niya ang Diyos. Kaya kahit linggo, magtratrabaho yan. Inuuna ang pera. Ano ang sabi ng Biblia? Sa mga nagtitiwala, napakaganda po kasi New King James na version. Sa mga naniniwala sa unrighteous mammon. Yan po. Worldly wealth. Sa mga naniniwala kung sino ang nagtutuon, kung sino ang nakatuon ang kanyang ang buhay, ang priority, ang prioridad niya sa buhay ay pera. Hindi po yan pagkakatiwalaan ng tunay na kayamanan. Dahil ang tunay na kayamanan po ay ang kayamanan na nakay Kristo. Kaya yan, kahit nakinig ng salita ng Panginoon, naging Kristiyano, nanampalataya, naintindihan ang salita ng Panginoon, subalit dahil nga sa pagiging ganit, gusto niya ng maraming pera, gustong yumaman, nakalimutan ang Diyos.
Yan po ang mga tinik sa buhay natin, mga kapatid. Yan po ang numero 1 na tinik sa ating mga buhay. Yung kailangan natin, yung kagustuhan, hindi yung pangangailangan. Gustong-gusto natin na magkaroon ng yaman dito sa mundo na kahit makalimutan natin ang Diyos. Kahit mapalad tayo, dahil kahit hindi lingguan dito tayo, nagkakaroon ng gawain, nakikinig ng salita ng Panginoon. Ito po ang tunay na pagsaliksik sa Panginoon. Unahin natin ang Diyos sa ating mga buhay. Ayan. Yun po yung pangatlo na klase ng puso. Ang pang-apat po ay doon po sa matabang lupa. Yan. Kaya nung naghasik, nagtanim yung magsasaka, ay tumubo ito, umusbong, nag-ani siya ng marami. Sabi niya ng Biblia, 160 and 30. Ganon din po ang isang mananampalataya, ganon din po ang isang Kristiyano na may pananampalataya, na buong puso na tinatanggap ang salita ng Panginoon. Magkaroon ng pundasyon. Ang pundasyon na yan ay walang iba kundi ang ating si Jesucristo. Manampalataya, maniwala tayo kay Kristo. Paano ba magkaroon ng pundasyon? Maniwala tayo sa Kanya. Maniwala tayo na siya po ang dumating dito sa ibabaw ng lupa para po tayo ay palayain. Para malaya tayong makapagpuri. Palayain tayo sa ating pagkabihat. Dahil nabihag din po tayo minsan ng kaaway. Nabihag tayo ng kasalanan. Kailangan natin siya. Kailangan natin si Jesucristo lamang po ang may kakayahan. Dahil siya lamang po He is the only worthy. He is worthy to die for our sins. Siya lang po ang karapat-dapat na namatay para po sa ating mga kasalanan. Dahil siya po ay perfecto. Siya po ay matuwid, righteous. Siya lamang po ang righteous. Siya lamang po ang matuwid. Kung kaya't yan po ang gusto ng Panginoon sa atin, magkaroon tayo ng pananampalataya para po bago man siya dumating, bago man ang rapture, o kay bago man tayo mamatay, ganon din nawa tayo. Maging perfect, maging righteous. Kaya andito po tayo ngayon, nakikinig ng salita ng Panginoon, nang sa ganon po ay malalaman natin kung ano nga ba ang mga sikreto ng Panginoon, ano nga ba ang sikreto ng langit. Kaya sabi ng mga tao, kasi ito po ay isang talinghaga, isa po itong parabola ng Panginoon. Sabi ng mga disipulo niya, Jesus, bakit kung magkwento ka sa mga tao ay parabola? Bakit hindi diretsuhan? Hindi mo sabihin kung ano ang gusto mong sabihin. Bakit kailangan kwento? Sabi ni Jesus, ang sikreto ng langit ay aking ipinagkakaloob sa inyo kung sino yung may tainga na nakikinig. Hindi po sa kanila. Sino sila? Yung mga hindi naniniwala sa Kanya, hindi nananampalataya. Kasi sabi niya, baka sakali na makinig sila, baka sakali na makita nila, baka sakaling magkaroon sila ng pananampalataya. At lalapit din sila sa akin. At kung lalapit sila sa akin, akin silang gagamutin. Bakit may sakit ba ang tao? Yes po. Lahat po tayo ay may sakit. May kanya-kanya po tayong pagkukulang sa Panginoon. Hindi man sakit na cancer, hindi man sakit na anumang klaseng sakit yan. Pero sakit po dito, sakit po espiritual. Kaya ito po mga kapatid, gusto ng Panginoon na saliksikin natin siya. Bigyan natin siya ng puwang sa ating buhay. Kagaya po nito, pagkakaroon ng Bible study. Kaya mapalad tayong lahat kung tayo ay nakikinig at kung ang puso natin ay mataba, ang puso natin ay mabuti. Paano yun? Kung may marinig tayo, ay ganun po ba, Panginoon? Ano po ang gusto ninyong gawin ko sa mensahe na aking narinig? Ang pananampalataya po
ay walang saysay kung wala ito sa gawa. Kung kaya't kung narinig natin ito, ang mensahe na ito, tanggapin natin ng buong puso, saliksikin natin ang Panginoon. Kailangan manalangin tayo. Kailangan, pag may mga gawain na ganito, umupo tayo, makinig tayo. Kumuha tayo ng ballpen, kumuha tayo ng papel, magsulat tayo. Kumuha tayo ng Biblia. Sabihin natin sa mga bumibisita sa atin, pwede bang regaluhan mo ako ng Biblia? Hindi po masama siguro na sabihin yan sa kanila, di po ba? Kung may mga bisita kayo, yan po ang tunay na nagsasaliksik sa Panginoon. Kumuha po kayo ng Biblia. Manghiram kayo sa katabi ninyo kung meron sila. Basahin ninyo. Yan po ay isang pamamaraan na pagsaliksik sa Panginoon. Ganyan, maupo kayo, makinig ng salita. Ilagay po dito sa puso para paglabas, pagkatapos ng Bible study, isagawa natin. Sabi ng Biblia, ang pananampalataya na wala sa gawa ay wala, patay. Kaya ang gusto ng Panginoon, siya po ang saliksikin natin. Sabi niya, kung sino man ang nauuhaw, lahat tayo uhaw sa salita ng Panginoon. Humayo kayo sa akin, pumunta kayo sa akin, aking kayong bibigyan ng tubig, tubig na siyang daluyan ng buhay. Ano po yung buhay na sinasabi? Ano yung tubig kasi na yan na kailangan nating inumin? Nasaan yan? Para kumuha ko ng isang drum. Pupunuin ko para yan ang palagi kong iinumin. Ang tubig po na sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita ay ang kanyang espiritu. Kung kaya't kung sino ang merong espiritu ng Panginoon, siya ang magkakaroon ng buhay. Buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, yan po ang panatilihin natin sa ating mga puso. Nung nagkaroon na tayo ng pananampalataya, panatilihin po natin ang espiritu ng Diyos. Patuloy po natin siyang saliksikin. Basahin ang kanyang salita. Kausapin siya sa panalangin. Yan po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Dahil walang sinisino ang Diyos. Kahit sino pa man ang tao, mataas man yan o mababa, malaki man ang kasalanan o maliit, kung lalapit yan sa Kanya, maawain ko ang Diyos. Punong-puno po siya ng grasya. At punong-puno siya ng pagpapala. Kaya mga kapatid, saliksikin natin ang Panginoon, magbasa tayo ng Biblia, makinig ng mensahe ng Panginoon. Maging mabuti tayo sa ating kapwa, lalong-lalo na sa yung kasama ninyo sa inyong mga selda. Maging mabuti po tayo. Magkwentuhan po tayo ng makalangit. Huwag po tayo magchismisan. Ikwento natin ang kabutihan ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Huwag po tayong mag-away. Kung may hindi tayo pagkakaintindihan, pag-usapan po natin yan. Manalangin tayo. Pag hindi na kayo nagkakaintindihan, sabihin na lang ninyo, ano kaya kung manalangin na lang tayo? At dyan po kikilos ang Diyos sa inyong kalagitnaan at magiging maayos po ang inyong selda. Amen? Pasasaan ba't makikita ng Panginoon yan mamaya? Pakakawalan kayo. Makakauwi kayo sa kung saan kayo pinulot ng Panginoon. Yung sabi niya na lahat ng aking mga anak ay aking po silang titipunin at ibabalik ko sila kung saan ko sila kinuha. O, di ba napakasarap? Dadalhin ka ng Panginoon sa inyong bahay. Ibabalik ka sa iyong pamilya. Di po ba napakasarap na pakinggan yan? Yan po ang pangako ng Diyos. Panghawakan lang po natin ang kanyang pangako. Nang sa ganun ay matutupad ito. Amen? So, nawa ay may napulot tayong aral sa mensahe ng Panginoon sa oras nito. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe na aming narinig ngayong umaga na ito. Nawa po ay tumimo ito sa aming mga puso. Maisagawa namin ito nang makamtan namin ang inyong pangako na inyong sinabi sa inyong salita. Naniniwala po kami, Panginoon, sa inyong pangako. Lord, nawa ito ay maipatupad sa aming mga buhay. Salamat, tulungan po ninyo kami na kayo ay saliksikin
na kayo lamang po ang aming hahanapin sa buong buhay namin. Salamat sa iyo po ang papuri sa ngalan lamang po ng inyong anak na si Jesus. Amen.